Kinumpirma na yung balita na nung pang-isang linggo, pero kami po, ni Doktora, ni Mayora Nina, at yung pong ating pitong konsehal, ay taus-pusong nagpapasalamat sa mga samahan ng Iglesia ni Cristo sa kanilang suporta, lalong-lalo na po kay Doktora ng San Leonardo ang makikinabang. Kaya po, yung laban na ito, laban po ng San Leonardo, laban po nating lahat. Ibalik natin, Doktora Maricel Natividad Naganyo sa Kongreso. Maraming salamat dun sa ating pong pag-banding ngayon. At konting paliwanagan, malapit na po. At siguro, talagang ganon ang politika at saka po kumisan ay sa ibabaw, kumisan na sa ilalim, umiikot po lahat yan. Ang isang paliliwanag ko lang po ay yung kung sakali na nakatanggap kayo ng ayuda sa kapila or hindi pa nanggagaling doon, dito po sa ating samahan, malaya po ang bawat isa na tumanggap. Kung patatawag kayo bukas, okay lang ho. Nakagaling na ho ba kayo doon sa Kono, sa Pambuan? Hindi pa. Ay dito. O pag pinatawag kayo, punta kayo. Ganon daw yung ibibigay. Pero pagka hindi binigay yung ganon, 1, 2, 3, scam yun, istapa. Ano ho? Ang paniliwanag ko lang ho, kung nakatanggap naman kayo ng ayuda noon, halimbawa ho, nailista kayo, kayo po ay naging qualified beneficiaries, yun po, dahil yung ayuda na yun ay nanggaling naman sa gobyerno. Pagka hinanapan kayo ng Certificate of Indigency, hinanapan kayo ng ID, isinabmit yung ID ninyo at pangalan nyo doon sa DSWD, ibig sabihin ho, pondo ng gobyerno yon. Pag bumibili ho kasi kayo ng bigas, ng gasolina, ng anumang bilihin sa sari-sari store, supermarket, meron hong value-added tax yun. At yung tax na yun ay binabayad nyo, yun yung naiipon na pupunta sa gobyerno. At pagka po yung gobyerno naman na yun, nagbaba ng ayuda through DSWD, yun po, pera nyo din. Binabalik lang sa inyo. Qualified kayo ron, hindi kayo qualified dahil inilista lang kayo o kinuha pangalan nyo ni Kong Mengmeng. Hindi ho ganon. Inaangkin lang niya at sinasabi niya na siya ang nagpababa at kanya yon. Cash down nila. Wala pong katotohanan yon. Wala hong cash na ipinamibigay yung mga paskwal. At yung pong ibinibigay na bigas doon, pera po ng kaban ng bayan ng siyudad ng Gapan. Inutang ng malaki ang mga pagawain sa Gapan, kamukha po ng hospital. Kaya po aabutin ng 3 taon, hindi matatapos yung hospital dahil dinala po sa politika yung kanilang pampagawa. Siya pong ipinambabayad ng cash ni Mayor Joy at nung kanilang Vice Mayor at nung kanilang isinusulong bukal. Kasama siyempre yung mga konsehales. Ganon po ang tema nun. Pero sa Castellano, hindi kayo bibigyan siyempre ng bigas. Pili lang yun. Sagapan lang yun. Ang bibigay sa inyo naman, pondo ni Mayor Joy at pondo ni Kong Mengmeng. Yun ay pinaghahatian nila na yung iba, pag kinapos si Kong Mengmeng sa pagbablog niya, as a vlogger, kumukuha ng pera doon sa kaban ng siyudad ng Gapan. Kaya po, maaari ang makuha nyo lang doon, matanggap yung ganon. Ganon yun, hindi pala ganon. Mali. Pero mga kaibigan, mga kasama, hindi naman halaga ang pinag-uusapan natin dito. Ang pinapaliwanag ho namin ni Doktora at ni Mayora Nina, yung kapakinabangan ng ating mga anak, kapakinabangan ng ating mga kababayan, at ang bayan natin para sa mga tiga San Leonardo. Ang proyekto natin, kung si Doktora ang maupo, habang buhay na pakikinabangan yung mga proyekto na mailalagay dito sa San Leonardo. At mamamayan ng San Leonardo ang makikinabang.
Kaya po, yung laban na ito, laban po ng San Leonardo, laban po nating lahat. Ibalik natin, Doktora Maricel Natividad Naganyo sa Kongreso. Sa ngayon po, galing kami doon sa INC kanina at doon po ay kinumpirma na yung balita na nung pang-isang linggo, pero kami po ni Doktora, ni Mayora Nina, at yung pong ating itong konsehal ay taus-pusong nagpapasalamat sa mga samahan ng Iglesia ni Cristo sa kanilang suporta, lalong-lalo na po kay Doktora. Dahil doon po, sa pagkakataong ito, tayo po ay nasa magandang kalagayan. Dahil meron pong tutulong sa atin na solidong nasa INC. Kaya po, sana mga kabarangay sa Castellano, isolid po natin, Doktora Maricel, dahil yung laban ito, laban din po ng Castellano, laban ng San Leonardo. Yun naman pong kalaban natin. Alam na natin ang mga pag-uugali, yung paninira, pangako, at kung paano po napakulang. At yung pangako na yan, makikita po natin dito sa ating ipapalabas na yung mismong kanilang senior citizen na pinangakuan ng scholar, yung mga bata, pinangakuan ng libreng hospital, 10 million health card, pinangakuan pa din ng libreng binhi, pataba, at yung pong harvester, at saka po itong farm tractor, lahat po na yan, pangako lang, napako. Nabudol-budol po ang San Leonardo. Hindi naman lahat, dahil dito ho, nakakuha lang ata ng 6,000 eh. Hindi naman ho lahat. Pero yung 6,000 po na yun, sana mabawasan, sabi nga ni Doktora, dahil kailangan natin ng solidong suporta ng San Leonardo. Pakinggan po natin yung kanilang pagtatrato doon sa kanilang mismong kasyudad sa Gapan. Kasama nyo na yung binhe, yung kakaba, yung rosor. Kaya wala ko kung nakapag ito. Bakit? Ewan ko ba? Hindi ko alam kung ano nangyayari dito sa barrio. Hindi ko dati yung kakarap. Nangingi ko kayo ng yung binhe. Ako, wala ko. Hindi ko makikita eh. Nung na harvester, nangingi ko yung harvester nyo. Tatawag ko na ako, orientin ka na. Baka dadala ko sa stasyon ng polis. Sa loob yun, may orientin sila sa gabi. Pwede yung request na inaabot nila. May nakakalitan ako. Sasaksan ako na siya ko. Nobel. Pwede sa sabi sa kupaliwanag kung paano pag nagkarawa siya ng sa katawan, sinasaklan ng polis yun. Diba, nagalit ako rito. Pagbabalik ko, sasaksakan ko siya ko. Ano yung makakawal? Sala ko, sasakra siya ako. Ang bata ko yun, parang makasang ulo yun, pag itinuro mo yun. Kaya alam kong gusto ko lang yan. Kailangan wala lang asang ulo yan. Pag inyong gusto tutubis, ganyan. Sa silang kapilihan ng Kristina, may mga namimigay ng piso, atis, at saka off the spot na hindi mismo nagkaro na lalaki. So, matami pa tayo na Ilang pang-show cause order ang ilabas ng Nagmumura na po, yung mura. Kongreso may posibleng pamimili ng boto ng ilang kandidato. Kabilang yan, sina Mayoral Candidate Ernino Villas at Vice Mayoral Candidate Edna Atos Villas Napaliwanag mo. na namigay yung manok ng 2,000 pesos na kunwari para sa work program ng DSWD. Pinagpapaliwanag din si Nueva Ecija 4th District Representative Emerson Pascual na nakakuha ng pera sa dalawang barangay sa Gapan, Nueva Ecija kapalit ng suporta sa eleksyon. Ay, ang bakla, eh nalaga nyo.
Utang ina mo, ilan ganyo? Hindot ka. Utang ina mo. Utang ina mo, ilan ganyo? Utang ina mo, hindot ka. Utang ina mo. Pero kakantado magagawa, hindot ka. Utang ina mo. Utang ina mo, ilan ganyo? Utang ina mo rin. Utang ina mo. Ayan po. Ako ho, yung minumura. Yung mayor nyo, na nagpitong beses na nakakuha ng award sa DILG sa mahusay na pamamahala. Pero siya ho, kahit minsan hindi pa nakakakuha nun dahil may kaso ho sa ombudsman at hindi ho malinis yung record. Nakita nyo na ho, napanood nyo kanina kung paano kausapin yung senior citizen na magsasaka. Nahingi ba kayo ng binhi? Bakit? Ano yon? Ganon ho ang sinasabi ni Kong Mengmeng. Siyempre ho, ganon din yung ama at marami na ngang sinasabi na marami silang alagang asong ulol at marami silang pinadala na sa Mangino na mga siga. Kaya na lang, sila na lang ho ang siga sa gapan. Kaya, kuwi daw ho, mga kabarangay, pag pinasundo kayo ni Kapitan Boy Paslang, huwag ho kayong pupunta, baka pag uwi nyo, painang kayo ng shabu. Pakukuryente pa yung bayag nyo, kawawa naman yung inyong pamilya, mababaog daw. Kaya huwag kayong sasama sa mga susundo. Sabihin nyo, sila ni kailangan, sila pumunta. Marami raw ho siyang alagang asong ulol. Kaya ho yung ngiti, mukhang asong ulol na rin. Ayan po. Ganon. Ito po ang pinakasikat na kapitan sa buong Pilipinas. Kasi po, malakas, manakot. Matapang ho kasi, matapang ang hiya sa kawalang hiyaan. Ganyan po ang kanyang ama. Kaya po, yung kanila pong mag-aama, kung ano raw po yung puno, yun din ang bunga. Mga kaibigan, mga kasama, sana po itong ating pagharap-harap, hindi po ito paninira, kundi po dahil lang po sa informasyon. Kailangan po malaman nyo lahat at makapaglahad tayo ng katotohanan doon sa mga ipinangako na napako at doon po sa mga pinagsasabi na panay kayabangan at hindi naman po nagawa. Pati po yung pagbibigay ng ayuda na sinasabi sa mga nasa hospital na naka-live pa. Ginamit yung mga may sakit, pinangakuan, pagkatapos po hindi naman ibinigay. Akala nung ibang nakapanood, ibinibigay niya yung lahat ng pangako. Pero hindi po binibigay yun. Scripted lang. Yung po ay gawa-gawa lamang at bandang huli nga ang ipalalabasin na may kasalanan kaya hindi siya nakapagbigay ibang tao. Malaki na ho ang diferensya. Doon po sa kanyang kabastusan, pagka yung mga anak natin, iginagayak natin, umaga pa lang, pinapapunta natin sa eskwela at tinuturoan natin maging magalang. Ito ho ba yung magiging modelo natin at magiging gagayahin dapat ng ating mga anak? Sa eskwela ho, ano ho ang itinuturo ng mga teacher? Yung pong GM, ano ho yun? Pakisabi nga, yung pakilakas nga yung GMRC. Maliwanag po, itong ating si Kong Mengmeng absent nung ituro yung good manners and right conduct. Sa ating po, may kasabihan tayo, sabi po nung ating mga nasa ibang katayuan, be kind, be fair, be honest, be true. All of these things will come back to you. What goes around, comes around. Kaya po, yung lahat ng nangyayari na yan, lahat ng pagyayabang, lahat ng pangako na napako, lahat po ng mga sinasabi niya na hindi naman nagawa, babalik din po sa kanya. Lahat ng pambabastos, lahat po ng ginawang panduloko, yun po babalik din sa mag-aama nito. At ito na po ang pagkakataon natin, pagkakataon para sa San Leonardo, pagkakataon para sa ating bayan, tulungan natin at ibalik Doktora Maricel Natividad Laganyo. Kamukha po ni Ma'am Ninya, ni Ate Nina natin. Mag-endorso lang din po ako dahil si Senador Marcoleta po isa ring membro ng INC. Nakikiusap po ako. Unahin nating tulungan sa Senador Rodante Marcoleta. Yung iba po, siyempre po, sila Governor Oye, Vice Governor
Lemon Umali, at saka po yung ating mga konsehales, yung pong ating mga kasama rito, at saka po siyempre si Ninya. Kahit na ho, hindi ho masyadong seryoso yung laban ni Ninya, iboboto rin po natin. Kasi ho, kaya ko sinabi hindi naman masyadong seryoso, may kaso yung kalaban niya ng pakita na natin para hindi kwento. Ito ho, 2 minutes lang. Ayun po, yung kaso niya, nahablas siya ng rape nung nagtatrabaho sa Dicon DNR. At yung pagkahabla po ng rape ni Ginoong Abergas, itong si Jimmy Abergas, may kasama ho siyempre kibat na kaso yun, grave misconduct. Ayan po, o NBK so and so. At yung grave misconduct na yun, nagkaroon po ng desisyon sa ombudsman. Nag-motion for reconsideration sila, nagkaroon muli na desisyon sa Court of Appeal. Nagkaroon po ulit ng motion for reconsideration, nagkaroon din ho, ayan po, grave misconduct, he is by dismissed from service with cancellation of eligibility for of benefits, at saka po, perpetual disqualification from holding office. Ibig kong sabihin nun, habang buhay na hindi ka obrang humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Kahit konsihal, kapitan, mayor, or governor, hindi po obra. Kahit magtrabaho ka lang clerk o manager, hindi na ho qualified si Ginoong Abergas dahil meron din po siyang ginawang resolution, motion for reconsideration sa Supreme Court. At yung Supreme Court, nag-order din ho, nagkaroon ng decision na yung kanyang kaso ay considered closed and terminated. Yung pong judgment ay final and executory ng Supreme Court. Meron na rin ho itong certificate of finality doon sa kanilang desisyon. Ito po yung final judgment na entry of judgment na galing sa Supreme Court Third Division. Dito po natapos yung istorya ni Ginoong Jimmy Abergas. Hindi mo maintindihan. Sa iba, letter J, Jimmy. Sa iba, letter G. Pero dito po, sa entry of judgment, pakikita namin doon sa pinakaibaba, ang ginamit niyang pangalan, Geminiano. Ngayon po, nung mag-file ng COC, doon sa number 16, maliwanag po, merong tanong doon. Have you ever been so and so perpetual disqualified from holding office? Ang sabi niya, no. Yes ho dapat dahil malinaw, nakarating ng Supreme Court at nagkaroon ng decision yung kanyang kaso. Nagsinungaling. At ngayon ho, patuloy din nagsisinungaling kung ano pinapangako. Hindi na nahiya. Qualified ka ba o hindi? Hindi ho qualified. Dahil merong decision yung kaso. Kaya ho, meron tayong disqualification case sa COMELEC. At pinasabot po sila ng 5 araw lang. Ngayon po, sumagot na po yung si Ginoong Abergas. Ito po ang pagkakasagot, yung may dot na yon. Sinabi niya na siya nga ay kandidato at pagkatapos po, sinabi niya na siya nga daw ay nagkaroon ng desisyon sa Court of Appeal kaya siya natanggal sa trabaho. Pakita ho natin yung sa pinakaibaba, doon sa affirmative defense, doon sa pinakaibaba, sa bandang dulo. Ayan ho, yung sagot niya, verified answer memorandum. There was indeed administering case against the respondent which caused him separation from service. Inamin ho. Pagkatapos, nag-appeal nga sila sa Court of Appeal. Inamin din. Ganun din ho. Kaya ho, and he's not aware doon daw sa desisyon ng Supreme Court. Imposible ho na hindi niya malaman yung desisyon ng Supreme Court. Ito ho, yung pirma niya sa ibaba. Doon sa pinakadulo ng dokumento. Ayan po, yung lahat ng may dot. Ito naman, J ang ginamit niya. Geminiano Abergas. Explanation. Geminiano Abergas, respondent. Ito po, yung i-file niya, May 5, anong date yun? Nakita ho natin, 25. O pagkatapos doon sa itaas, May 5 2025. Nito lang ho. Ibig sabihin, alam niya lahat yung nangyayari ngayon.
dahil sinagot nila. Saan ho mapupunta yung kaso sa tingin nyo? Nagsinungaling. Ala na hong pinakamataas na korte sa buong Pilipinas, kundi Supreme Court. Kaya ho, sinasabi ko sa inyo, walang masyadong problema kay Linya, pero iboboto nyo pa rin ho para maging legal yung pagka-mayor. At sino ho ang vice mayor ni Linya? Mukhang hindi natin alam. Sino? Kailan naganyo po? Maraming salamat. Palakpakan natin si Aling at si... So, pag ibinoto nyo si Linya, yung Vice Mayor, Ella Naganyo, number 2 ho sa balota, siyempre kasunod yung iboboto. At siyempre ho, yung maganda kong asawa, si Doktora, ibabalik natin muli sa Kongreso para yung mga tiga San Leonardo, ang magiging posisyon nyo na mismo para kayong congressman, dahil kayo ang i-represent ni Doktora, sila naman ang i-represent nyo sa Castellano. Kaya po yung Barangay Castellano, marami na po tayo mapapagawa ron dahil may sariling pondo, hindi na manghihingi kung kani-kanino. Mga kaibigan, mga kasama, hindi namin kayang gawin ito nang wala ho ang tulong nyo. Kaya kailangan natin ng tulong. Tulungan natin ang ating bayan, tulungan natin ang ating barangay, tulungan natin si Doktora Maricel Natividad Naganyo. Maraming salamat po. Magandang gabi sa inyo lahat.